Panginoon, maraming salamat po. 8 taon. 8 taon akong naghintay, umiyak, at nanalangin na sana, kahit isang beses lang, pagkalooban niyo ako ng pagkakataong maging isang ina. Ngayong hawak ko na ang puting stick na may 2 pulang guhit, parang gusto kong sumigaw sa tuwa. Pakiramdam ko, lahat ng pagod ko sa pagsisilbi sa pamilya ni Daniel, lahat ng panlalait na tinanggap ko mula sa biyenan ko, mabubura na dahil sa biyayang ito. Ito na ang magliligtas sa aming pagsasama. Huwag ka nang umarte, Marisa. Nakakasuka ang pagmumukha mo. Pirmahan mo na ang mga papel na yan at lumayas ka na sa bahay ko. Halos mabitawan ko ang pregnancy test na hawak ko. Nanigas ang buong katawan ko. Ang boses na yon ay hindi ang mainit na yakap na inaasahan ko mula sa asawa ko. Malamig iyon, matalas at puno ng puot. Dahan-dahan akong lumingon at nakita ko si Daniel na nakatayo sa tapat ng pinto ng kwarto namin. May hawak na makapal na dokumento. Sa likuran niya, nakatayo ang kapatid niyang si Vanessa at ang nanay niyang si Doña Celia. Nakapwa may mapanuyang ngiti sa kanilang mga labi. Hindi ako makahinga, parang may malaking bara sa lalamunan ko na pumipigil sa akin na magsalita. Ang puso ko na kanina lang ay naglulundag sa saya, ngayon ay parang pinipiga ng isang dambuhalang kamay. 8 taon, Daniel. 8 taon akong nagpakabaon sa gawaing bahay, tinalikuran ng pagiging accountant ko, para lang alagaan kayo, para lang maging perpektong asawa. Pero bakit ito ang isasalubong mo sa akin? Ano to, Daniel? Anong biro to? Pilit kong itinago ang panginginig ng boses ko, pero ang mga luha ko ay kusa ng pumatak. Hindi ito biro, Marisa. Sawang-sawa na ako sa drama mo. Sawang-sawa na ako sa pagmumukha mong akala mo ay laging biktima, bulyaw niya sa akin. Inihagis niya ang mga papel sa ibabaw ng kama. Annulment papers yan. Gusto ko nang tapusin ang kalokohang ito. Lumapit si Vanessa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa. Ano ba, kuya? Bakit mo pa kinakausap? Hindi mo ba nakikita? Galing na naman siya sa pakikipagkita sa kung sino-sinong lalaki niya kaya ganyan ang itsura niya. Ang kapal din naman ng mukha mo, Marisa. Habang ang kapatid ko ay nagpapakapagod sa trabaho, ikaw naman ay nagpapakasasa sa ibang kandungan. Hindi totoo yan! Vanessa, alam mong buong araw lang ako dito sa bahay. Sigaw ko, pero mas malakas ang sampal na dumapo sa pisngi ko mula kay Doña Celia. Napaatras ako. Napahawak sa namamagang pisngi. Ang sakit ay hindi lang sa balat, kundi hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa ko. Ang babaeng pinagsilbihan ko, ang babaeng ipinagluluto ko ng paborito niyang pagkain tuwing umaga. Kahit masama ang pakiramdam ko, siya pa ang unang mananakit sa akin ng ganito. Huwag mo kaming sigawan sa pamamahay ko, Marisa, sabi ni Doña Celia habang dinuduro ako. Matagal ko nang alam na isa kang ahas. Isang babaeng walang kwenta na hindi man lang mabigyan ng anak ang anak ko. At ngayon, nalaman pa namin ang kalandian mo, wala kang lugar dito. Gusto kong ilabas ang pregnancy test. Gusto kong isigaw sa kanila na buntis ako, na sa wakas may anak na kami ni Daniel. Pero bago ko pa mabuksan ang bibig ko, hinablot ni Daniel ang braso ko. Ang higpit ng hawak niya, parang madudurog ang buto ko. Pirmahan mo na yan, Marisa. Huwag mo nang pahabain pa ang usapan. Ayaw ko nang makita ang anino mo sa bahay na ito paglipas ng isang oras, mariing utos ni Daniel. Sa mga sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ang lalaking pinangakuan ko ng habang buhay, ang lalaking inalayan ko ng lahat ng pangarap ko, ay tinitingnan ako na parang isang basura. Wala siyang pakialam sa 8 taon naming pagsasama. Wala siyang pakialam sa mga sakripisyo ko. Ang tanging nakikita ko sa kanyang mga mata ay ang puot na itinanim ng kanyang pamilya. Biglang tumunog ang telepono sa sala. Narinig ko ang boses ni Rico, ang pinsan ni Daniel, na nagmamadali. Daniel, kailangan na nating pirmahan ang mga dokumento sa bangko bago mag-close. Naka-ready na ang pirma ni Marisa sa authorization, di ba? Nagkatinginan si Vanessa at Doña Celia. May kung anong kaba ang gumapang sa batok ko. Anong authorization? Wala akong natatandaang pinirmahan para sa bangko. Pero bago ko pa makumpirma ang hinala ko, muling sumigaw si Daniel. Pirma na, ngayon din! Nanginginig ang buong katawan ko. Ang sakit, ang galit at ang pagkalito ay nagsama-sama sa aking isipan. Pakiramdam ko ay sumasabog na ang dibdib ko. Hindi ko na kaya ang sikip ng hangin sa kwartong ito. Gusto ko na lang takasan ng lahat ng ito, ang mga panlalait nila,
ang pagtatraidor ni Daniel. Dahil sa sobrang pagkabigla at sa pagnanais na matapos na ang lahat ng sakit na nararamdaman ko sa harap nila, kinuha ko ang ballpen sa ibabaw ng side table. Hindi ko na binasa ang mga nakasulat sa dokumento. Ang malabo kong paningin dahil sa luha ay sapat na para hindi ko makita ang mga fine print sa ilalim ng pahina. Mabilis kong isinulat ang pangalan ko sa huling bahagi ng papel. Ang bawat hagod ng pen ay parang paghiwa sa sarili kong puso. Pagkatapos ay itinapon ko ang ballpen sa paanan ni Daniel. Hayan ang gusto nyo, di ba? Sabi ko sa gitna ng hikbi. Aalis ako, pero tandaan nyo ito, Daniel. Isang araw, malalaman mo ang katotohanan. At sa araw na yon, hinding-hindi ko nahahayaang makalapit ka pa sa akin. Tumalikod ako at mabilis na kinuha ang maliit kong bag. Hindi ko na kinuha ang mga damit ko. Hindi ko na kailangan ng anumang galing sa kanila. Ang tanging dala ko ay ang maliit na puting stick sa loob ng bulsa ng jacket ko. Ang tanging kayamanan na ititira ko para sa sarili ko. Mabilis akong lumabas ng bahay, hindi pinapansin ang tawag ng kahit sino. Ngunit bago pa ako makarating sa gate, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ko. Bumukas ang bintana at nakita ko ang nakakalokong ngiti ni Rico. Salamat sa pirma, Marisa. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ang ibinigay mo sa amin ngayon, sabi niya bago humarurot paalis. Napatigil ako sa paglalakad. Anong ibig niyang sabihin? Napatingin ako sa aking mga kamay na nanginginig pa rin. Sa isang iglap ng galit at sakit. Anong panganib ba ang pinasok ko? Anong kasunduan ang pinirmahan ko bukod sa annulment? Ang desisyong iyon na bunga ng aking nag-uumapaw na emosyon. Ang magiging mitsa ng mas malaking unos na kakaharapin ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Habang naglalakad ako palayo sa bahay na itinuring kong mundo sa loob ng 8 taon, tanging ang tunog ng sarili kong mabibigat na hininga ang naririnig ko. Ang bawat hakbang ko ay parang paghatak sa isang mabigat na kadena na nakatali sa aking puso. Sa loob ng bulsa ng aking jacket, mahigpit kong hinahawakan ang pregnancy test. Ito na lang ang natitirang piraso ng aking dignidad, ang tanging dahilan kung bakit kailangan kong manatiling matatag. Pero paano? Paano ako magsisimula kung ang lahat ng pinagkakatiwalaan ko ay tinalikuran ako? Napatigil ako sa tapat ng maliit na sari-sari store ni Aling Puring, ang kapitbahay naming laging nakasubaybay sa bawat galaw ng mga tao sa kalsada. Inasahan ko ang isang maawaing tingin o kahit man lang isang tanong kung bakit ako may dalang bag at umiiyak. Pero laking gulat ko nang makita ang pandidiri sa kanyang mga mata. Agad siyang humarap sa ibang mga bumibili at nagsimulang bumulong, sapat na para marinig ko. Ayan na pala ang asawa ni Daniel. Tama nga ang sabi ni Vanessa, wala talagang utang na loob. Pagkatapos pakainin at patirahin ng pamilya, nakuha pang maghanap ng ibang lalaki. Hay nako, ang mga babae nga naman ngayon, akala mo ang babait, pero may itinatagong baho, sabi ni Aling Puring, habang umiiling-iling. Parang sinaksak ang dibdib ko. Nanlamig ang aking mga kamay at nagsimulang manginig ang aking mga tuhod. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nilapitan ko sila, pilit na tinititigan si Aling Puring sa mga mata kahit na malabo ang paningin ko dahil sa luha. Ano pong sinasabi niyo, Aling Puring? Anong ibang lalaki? Kilala niyo ako, alam niyo kung paano ako magsilbi sa pamilya ni Daniel. Ang boses ko ay halos pabulong na lang dahil sa sakit. Bago pa makasagot si Aling Puring, isang pamilyar na boses ang pumutol sa usapan. Huwag mo na silang idamay sa kalandian mo, Marisa. Lumingon ako at nakita ko si Vanessa na naglalakad palapit sa amin. May hawak siyang cellphone at ipinapakita ang screen nito sa mga tao sa paligid. Naroon ang mga litrato ko, mga litratong kuha noong huling beses akong lumabas para bumili ng gamot ni Doña Celia. Sa mga anggulo ng litrato, tila ba may kahalikan akong lalaki sa loob ng isang madilim na eskinita. Samantalang ang totoo ay tinulungan lang ako ng isang tricycle driver nang muntik na akong himatayin dahil sa hilo. Kita nyo na, malinaw pa sa sikat ng araw. Ito ba ang sinasabi mong pagsisilbi, Marisa? Ang makipag-date sa kung sino-sinong lalaki habang ang kapatid ko ay nagtatrabaho. Patuloy ni Vanessa, ang kanyang boses ay puno ng mapait na panunudyo. Gusto kong sumigaw. Gusto kong agawin ng cellphone at sabihin sa kanilang lahat na gawa-gawa lang ang lahat ng iyon. Pero bago ko pa magawa, lumabas din si Daniel mula sa aming gate. Kasunod si Doña Celia. Ang mukha ni Daniel ay wala ng bakas ng pagmamahal, tanging galit na lang ang naroon.
Sapat na yan, Vanessa. Hayaan mo na siyang umalis. Wala nang halaga ang anumang paliwanag niya, sabi ni Daniel nang hindi man lang ako tinitingnan. Daniel, makinig ka muna. Pakisuyo, kahit 1 minuto lang. Itong mga litratong ito, hindi ito ang iniisip nyo. Noong araw na yan, masama ang pakiramdam ko kaya, tumigil ka na, putol ni Daniel. Lumapit siya sa akin, ang distansya namin ay sapat na para maamoy ko ang pamilyar niyang pabango. Pero ang presensya niya ay parang isang estranghero. Huwag mo nang gamitin ang sakit mo para magsinungaling. Simula ngayon, wala na tayong koneksyon. Ibinigay mo na ang pirma mo, ibigay mo na rin ang katahimikang hinihingi ko. Tinalikuran ako ni Daniel at inakay ang kanyang ina pabalik sa loob ng bahay. Si Vanessa naman ay nanatili sa labas. Tinititigan ako nang may tagumpay sa kanyang mga mata. Sa bawat segundo na lumilipas, nararamdaman ko ang pagbigat ng pregnancy test sa bulsa ko. Gusto kong isigaw na ang sakit na sinasabi ko ay ang batang nasa sinapupunan ko. Ang batang bunga sana ng pagmamahalan namin. Pero paano ko sasabihin ang katotohanan iyon kung ang mismong ama ay naniniwalang ako ay isang traidor? Sa gitna ng aking kalituhan, lumapit sa akin ang isa pang kapitbahay, si Aling Marites. Akala ko ay siya ang magiging kakampi ko, pero bago pa ako makapagsalita, isang mapait na kilos ang ginawa niya. Dumura siya sa semento sa tapat ng aking mga paa. Lumayas ka na dito, Marisa. Wala kaming kailangan na tulad mo sa barangay na ito. Nakakadiri ka, isang kang babaeng walang puri. Napasinghap ako. Ang bawat salita ay parang latigo na humahagupit sa aking pagkatao. Tumingala ako at nakita ko si Vanessa sa balcony ng bahay. Doon, habang nakadungaw siya sa akin mula sa itaas, isang dambuhalang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagsasabing nakuha na niya ang lahat ng gusto niya. Nabalot ako ng matinding takot at panginginig. Hindi ko na kaya ang kahihiyang ito. Sa gitna ng pandidiri ng mga tao at ng pananaray ni Vanessa, tumakbo ako palayo. Tumakbo ako hanggang sa mawala ang bahay ni Daniel sa paningin ko. Hanggang sa ang tanging marinig ko na lang ay ang mabilis na tibok ng aking puso at ang bulong sa aking isipan. Saan ako pupunta? Saan kami pupunta ng anak ko? Hindi pa pala tapos ang bangungot na ito. Akala ko sapat na ang ipahiya ako sa buong barangay, pero may mas malalim pa palang balon ng kasamaan ng pamilyang pinaglingkuran ko. Habang naglalakad ako palayo, hinarang ako ni Rico. Hindi siya nakangiti gaya ng kanina. Ang mukha niya ay puno ng pagbabanta, habang sa pilitan niya akong hinila pabalik sa loob ng bahay. Itinulak niya ako sa sofa sa sala kung saan naghihintay si Doña Celia at Daniel. Sa ibabaw ng lamesa, nakalatag ang mga dokumentong kanina pa nila ipinipilit. Pero sa pagkakataong ito, may mga bagong papel na ngayon ko lang nakita. Ang mga ito ay mga notice mula sa bangko, mga utang na umaabot sa milyon-milyon. At ang nakapanghihilakbot, ang pirma ko ang nasa ilalim ng bawat pahina. Anong ibig sabihin nito? Ang tanong ko habang nanginginig ang aking mga kamay na hinawakan ang mga papel. Kailanman ay hindi ako nangutang sa bangko at hindi ko pirma ang mga ito. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Doña Celia. Humigop siya ng tsaa bago tumingin sa akin nang may pandidire. Huwag ka nang magpanggap, Marisa. Alam nating lahat na ikaw ang may hawak ng accounts ng pamilya noon. Ginamit mo ang pangalan ko para kumuha ng loan para sa mga luho mo at ng pamilya mo sa Batangas. Nagsisinungaling kayo, sigaw ko. Ang dibdib ko ay parang sasabog sa tindi ng kabog. Kailanman ay hindi ko hininga ng pera ang pamilya ko, at lalong hindi ako kumuha ng kahit 1 sentimo sa inyo para sa sarili ko. Lumapit si Rico sa akin. Ang kanyang presensya ay tila isang anino na naggagapos sa aking hininga. Marisa, huwag na nating pahabain pa ito dahil sa mga utang na ginawa mo sa pangalan ni Tita Celia. Nanganganib ang negosyo ni Daniel. Ang tanging paraan para mabayaran ito ay ang ilipat mo sa akin ang natitira mong shares sa munting kumpanya nyo. Pirmahan mo na ang transfer documents na ito bilang kabayaran sa perwisyong ginawa mo. Tumingin ako kay Daniel, umaasang makakakita ng kahit kaunting pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Siya ang saksi sa bawat sentimong pumasok at lumabas sa kumpanya namin. Siya ang nakakaalam kung gaano ako katipid para lang makapag-ipon kami para sa magiging anak namin. Pero nanatili siyang nakatayo sa tabi ng bintana, nakatalikod sa akin, tila ba hindi niya naririnig ang aking pagtangis.
Daniel, sabihin mo sa kanila, alam mong hindi ko magagawa iyon. Daniel, tingnan mo ako. Pagmamakaawa ko, ang boses ko ay basag na basag na. Dahan-dahan siyang lumingon. Walang emosyon ang kanyang mukha, para akong tumitingin sa isang pader na bato. Pirmahan mo na, Marisa. Ayaw ko nang marinig ang mga palusot mo, sabi ni Mama. Nakita niya ang mga records. Sapat na iyon para sa akin. Gusto ko nang matapos ang araw na ito na wala ka na sa buhay namin. Naramdaman ko ang paghulas ng huling piraso ng pag-asa sa aking katawan. Ang lamig ng aircon sa sala ay tumatagos hanggang sa aking mga buto. 8 taon ang pagmamahal. 8 taon ang pagtitiis. Nauwi lang sa isang sapilitang pag-agaw ng kung anong kaunting meron ako. Hindi lang nila kinuha ang asawa ko. Kinuha rin nila ang aking dangal. At ngayon, pati ang aking kinabukasan ay gusto nilang ibaon sa utang na hindi ko naman ginawa. May deadline kami sa bangko, Marisa. Oras na hindi mo ito pirmahan ngayon din, ipapakulong ka ni Tita Celia sa kasong estafa, banta ni Rico. Habang idinidiin ang ballpen sa harap ko, tiningnan ko ang dokumento. Ang mga salita ay lumalabo dahil sa aking mga luha. Pakiramdam ko ay nasasakal ako. Gusto kong lumaban, gusto kong isigaw ang katotohanan. Pero sino ang maniniwala sa akin? Ang asawa ko mismo ang nagtataboy sa akin patungo sa bangin. Sa ilalim ng matinding pressure at sa takot na baka mabilanggo ako at hindi maalagaan ang sanggol sa aking sinapupunan, muli kong kinuha ang ballpen. Ang aking kamay ay labis na nanginginig. Halos hindi ko mahawakan ang pen ng maayos. Sa bawat kurit ng tinta sa papel, parang binubura ko ang lahat ng pinaghirapan ko. Pagkatapos kong pirmahan ang huling pahina, binitiwan ko ang ballpen. Isang patak ng aking luha ang bumagsak sa tabi ng aking pangalan. Nag-smudge ang tinta at kumalat na parang isang madilim na mantsa sa puting papel. Lumapit si Daniel at kinuha ang mga dokumento nang hindi man lang ako dinadapuan ng tingin. Ayan, tapos na. Rico, asikasuhin mo na ang lahat. Humarap siya sa akin. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Kumuha ka na ng gamit mo at umalis ka na. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka pa ng mga guard palabas. Mula sa oras na ito, hindi na kita kilala. At kahit anong mangyari, huwag ka nang magtatangkang magpakita pa sa akin o sa pamilya ko. Napatayo ako. Ang aking mga tuhod ay halos hindi ako kayang itayo. Tiningnan ko sila isa-isa, ang mapanuyang ngiti ni Rico, ang matagumpay na tingin ni Doña Celia, at ang malamig na likod ni Daniel. Sa gitna ng aking pighati, may isang bagay na unti-unting nabubuo sa loob ko. Hindi na ito ang takot ng isang martir na asawa. Ito ay ang apoy ng isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Lalabas ako sa pintong yan na wala kayong itinirang kahit ano sa akin. Sabi ko, ang boses ko ay hindi na nanginginig. Bagkus ay puno ng isang nakapangingilabot na katahimikan. Pero tandaan nyo, Daniel, Doña Celia, Rico, ang perang ninakaw nyo, ang dangal na tinapakan nyo, babalik sa inyo, yan sa paraang hindi nyo inaasahan. At sa araw na iyon, huwag kayong hihingi ng awa sa akin. Tumalikod ako at hindi na lumingon pa. Bitbit ang aking maliit na bag at ang sikretong tanging ako lang ang nakakaalam. Tinahak ko ang daan palabas ng mansyong iyon na naging kulungan ko sa loob ng 8 taon. Ang bawat patak ng tinta sa papel na iniwan ko ay parang mga luhang hindi na matutuyo. Isang saksi sa pinakamasakit na pagtatraidor na naranasan ko. Ito na ba ang katapusan ng lahat? Habang hinihila ko ang aking mga paa palabas ng gate ng mansyon, hindi ko mapigilang lumingon sa huling pagkakataon. Ang bahay na binuo ko ng pangarap sa loob ng 8 taon ay tila isang higanting kabaong na naglilibing sa aking nakaraan. Ang bawat bintana ay tila mga matang nakatingin sa akin nang may pangungutya. Wala na ang Marisa na masunurin. Ang natira na lang ay isang babaeng basag ang puso, basa ng ulan, at walang kasiguruhan ang bukas. Ang bawat patak ng ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa aking balat. Malamig, masakit, at tila nakikiramay sa aking kalagayan. Naglakad ako ng walang patutunguhan hanggang sa makarating ako sa terminal ng bus. Ang ingay ng mga sasakyan at ang buga ng maitim na usok ay lalong nagpabigat sa aking pakiramdam. Umupo ako sa isang sulok ng bus. Yakap-yakap ang aking maliit na bag. Sa loob niyon, nararamdaman ko ang matigas na plastik ng pregnancy test. Anak, huwag kang mag-alala.
Bulong ko sa aking sarili, habang hinahaplos ang aking tiyan na wala pa namang bakas ng umbok. Kahit wala tayong pera, kahit tinalikuran tayo ng tatay mo, hindi kita iiwan, lalaban tayo. Habang umaandar ang bus patungong Batangas, pinanood ko ang pagdaan ng mga ilaw sa labas ng bintana. Ang bawat kilometrong layo ko sa bahay ni Daniel ay tila pagpunit sa isang bahagi ng aking kaluluwa. Naalala ko ang lahat ng hirap ko para lang makatipid kami, ang mga gabing puyat ako sa pag-aalaga kay Doña Celia kapag masama ang pakiramdam niya, at ang mga panahong tiniis ko ang pang-aapi ni Vanessa para lang walang gulo sa pamilya. Lahat ng iyon nauwi sa wala. Ipinagpalit ako sa mga kasinungalingan at sa kasakiman nila sa pera. Biglang kumurot ang aking puson. Napahawak ako ng mahigpit sa upuan ng bus. Ang lamig ng aircon ay tila nanunuot sa aking mga buto, at ang pagod ng aking katawan ay nagsisimulang maningil. Hilo, gutom, at matinding pighati. Lahat ay sabay-sabay na sumalakay sa akin. Pakiramdam ko ay hihimatayin ako anumang oras, pero pilit kong idinilat ang aking mga mata. Hindi ako pwedeng bumigay dito. Kailangan kong makarating sa amin. Pagkalipas ng ilang oras, narating ko rin ang pamilyar na arko ng aming bayan sa Batangas. Ang amoy ng basang lupa at ang sariwang hangin mula sa mga puno ng niyog ay tila humahaplos sa aking mukha. Dito ako lumaki. Dito ako nangarap bago ako nabulag ng pag-ibig kay Daniel. Sumakay ako ng tricycle patungo sa maliit na bahay ng aking mga magulang. Habang papalapit ako, nakita ko ang liwanag mula sa kanilang bintana. Ang simpleng kubo na gawa sa kahoy at semento, na noon ay tila napakaliit sa paningin ko. Ngayon ay tila ang pinakaligtas na kuta sa buong mundo. Pagbaba ko sa tapat ng aming bakod, hindi ko na naitaas ang aking paa. Ang aking mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Napaluhod ako sa maputik na lupa. Ang aking mga kamay ay nakabaon sa basa at malambot na dumi ng aming bakuran. Tatay, nanay, ang mahina kong tawag na halos malunod sa tunog ng ulan. Bumukas ang pinto at lumabas ang aking tatay, si Mang Tomas, na may hawak na gasera. Nang makita niya ako sa gitna ng dilim at ulan, mabilis siyang tumakbo pababa ng hagdan. Binitawan niya ang gasera at mabilis akong sinalo bago pa tuluyang humalik ang mukha ko sa putik. Diyos ko, Marisa! Anak, anong nangyari sa'yo? Ang boses ni tatay ay puno ng sindak at pag-aalala. Naramdaman ko ang kanyang mga magaspang na palad na humahawak sa aking mga balikat. Ang init ng kanyang yakap ay tila unti-unting tumutunaw sa yelong na muo sa aking puso. Gusto kong magsalita, gusto kong ikwento ang lahat ng pang-aapi, ang pagtatraidor ni Daniel at ang batang dinadala ko. Pero ang tanging lumabas sa aking bibig ay isang mahabang hikbi na kanina ko pa pinipigilan. Tay, wala na po. Wala na ang lahat sa akin. Ang tanging nasabi ko bago dumilim ang aking paningin. Naramdaman ko ang pag-angat ng aking katawan sa bisig ni tatay. Habang dinadala niya ako papasok sa bahay, narinig ko ang kanyang mahinang bulong na tila isang pangako. Huwag kang matakot, anak. Nandito na ang tatay. Nandito ka na sa bahay. Walang sino mang makakasakit sa iyo dito. Ang huling naalala ko ay ang amoy ng kaping barako na laging niluluto ni nanay, at ang pakiramdam ng malambot na unan sa aking ulo. Sa gitna ng dilim ng aking pagkawala ng malay, isang bagay ang malinaw. Nakabalik na ako sa tanging lugar na hindi ako tatalikuran. Tila mabilis na lumipas ang mga buwan sa loob ng aming maliit na bahay sa Batangas. Ang dating katahimikan ng bawat umaga ay napalitan ng ingay ng paghahanda sa kusina at ang masarap na amoy ng mainit na tinapay at kakanin. Ang bawat araw na lumilipas ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa malalalim na sugat ng aking puso. Ngunit ang tunay na pagbabago ay dumating nang marinig ko ang isang malakas na iyak na pumuno sa buong silid. Ang iyak ng aking anak na si AJ. Nang ilapag ng komadrona ang maliit na sanggol sa aking dibdib, doon ko naramdaman ang isang uri ng lakas na hindi ko akalaing meron ako. Sa gitna ng pagod at hapo ng panganganak, tiningnan ko ang maliliit na daliri ni AJ. Kamukhang kamukha siya ni Daniel, mula sa hugis ng ilong hanggang sa kurba ng mga labi. Noong una, masakit pa ring makita ang anino ng taong sumira sa akin.
Pero nang humawak ang maliit niyang kamay sa aking daliri, napagtanto ko na ang batang ito ay hindi pag-aari ni Daniel. Si AJ ay sa akin. Siya ang aking bagong simula. Hindi naging madali ang buhay bilang isang single mother. Sa aming maliit na bayan, hindi rin nawawala ang mga matang mapanghusga. May mga pagkakataong kapag naglalakad ako sa palengke para bumili ng sangkap sa aking mga paninda, naririnig ko ang bulong ng ilang mga kakilala na tila ba isang malaking kasalanan ang bumalik sa magulang matapos mabigo sa pag-aasawa. Ayan na ang anak ni na Mang Thomas. Sayang, napunta sa marangyang pamilya. Pero heto ngayon, nagtitinda na lang ng suman, rinig kong sabi ng isang babaeng nakatambay sa tapat ng grocery. Dati, baka naiyak na ako o yumuko sa hiya. Pero ngayon, iniayos ko ang bitbit kong basket at tiningnan ko sila ng diretso. Ngumiti ako ng tipid at nagpatuloy sa paglalakad ng may mataas na noo. Ang aking dignidad ay hindi nakadepende sa sasabihin ng mga taong wala namang alam sa aking pinagdaanan. Ginamit ko ang aking kaalaman bilang isang accountant para ayusin ang maliit na negosyo ng aking mga magulang. Hindi lang ako basta nagtitinda. Inayos ko ang kanilang listahan, binigyan ng sistema ang kanilang pag-iimpok, at dahan-dahang pinalaki ang aming munting sapsapan. Mula sa iilang piraso ng kakanin, nagsimula na kaming mag-supply sa mga karatig barangay. Ang bawat pisong kinikita ko ay itinuturing kong bala para sa kinabukasan ng aking anak. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga delivery sa harap ng aming bahay, isang puting sasakyan ang huminto sa tapat ng aming bakod. Lumabas ang isang babaeng naka-corporate attire, may dalang leather bag, at tila naghahanap ng kung sino. Ang kanyang boses ay tila isang tinig mula sa aking nakaraan na matagal ko nang ibinaon. Marisa? Marisa? Ikaw na ba yan? Napatigil ako sa pagbibilang ng mga supot ng tinapay. Ang boses na yon ay pamilyar. Lumingon ako at halos malaglag ang hawak kong listahan. Si Angela. Ang matalik kong kaibigan noong kolehiyo na nawalan ko ng komunikasyon nang pilitin ako ni Doña Celia na putulin ang ugnayan sa aking mga dating kakilala. Angela, anong ginagawa mo rito? Ang tanong ko habang mabilis na pinupunasan ang pawis sa aking noo. Lumapit siya sa akin, hindi alintana ang alikabok sa daan, pero hindi yakap o kumustahan ang isinalubong niya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala at may hawak siyang isang makapal na envelope na kulay kape. Marisa, kanina pa kita hinahanap. May nakita ako sa bank records ng dati mong kumpanya habang nag-o-audit ako para sa isang kliyente. Mabilis niyang paliwanag. Ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa seryoso ng usapan. Hindi lang simpleng hiwalayan ang nangyari sa inyo ni Daniel. Ginamit ka nila, Marisa. Ginamit nila ang pangalan mo para sa isang bagay na maaari mong ikapahamak ng habambuhay. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang envelope na hawak ni Angela ay tila isang bomba na handang sumabog anumang oras. Pumasok kami sa loob ng bahay. Ipinagtimpla ko si Angela ng kape, pero ang mga kamay ko ay hindi tumitigil sa panginginig. Inilapag niya ang brown envelope sa lamesang gawa sa Nara. Ang bigat nito ay tila isang hatol na naghihintay na mabuksan. Si AJ ay mahimbing na natutulog sa duyan sa kabilang sulok. Walang kamalay-malay na ang kanyang kinabukasan ay muling nakataya sa mga papel na ito. Marisa, alam kong masakit balikan ang nakaraan, pero kailangan mong makita ito, simula ni Angela, habang binubuksan ang envelope. Nag-audit ako para sa isang law firm na humahawak sa kaso ng isang bangko. Nagkataon na ang pangalan mo ang lumabas sa mga transaksyong may kinalaman sa isang shell company. Isang kumpanyang walang opisina, walang empleyado, pero bilyon ang pumasok na pondo. Kinuha ko ang isang kopya ng dokumento. Nanliit ang aking mga mata nang makita ang pangalang MS Enterprises. Inisip ko kung anong kinalaman ko rito hanggang sa makita ko ang mga pirma sa ilalim. Halos mabitawan ko ang papel. Pirma ko to, bulong ko. Ang boses ko ay halos hindi marinig. Pero Angela, hinding-hindi ako nagtayo ng ganitong kumpanya. At ang mga petsang ito yung mga panahong sinasabi ni Doña Celia na may sakit siya at kailangan ko siyang asikasuhin sa kwarto. Eksakto, seryosong sagot ni Angela. Ginamit ni Rico ang lisensya mo bilang accountant at ang pirma mo para maglipat ng pera mula sa kumpanya ni Daniel patungo sa kumpanyang ito. At ang mas malala,
ang pirma mo sa annulment papers at sa authorization na ibinigay mo noong araw na pinalayas ka. Iyon ang nagsilbing legal na takip nila. Sa madaling salita, Marisa, ikaw ang ginawa nilang front sa lahat ng ilegal na utang at money laundering na ginawa ni Rico at Vanessa. Napaupo ako ng maayos, tila nawala ng lakas ang aking mga binti. Naalala ko ang bawat detalye ng araw na yon, ang galit ni Daniel, ang pamimilit ni Rico, at ang pagmamadali nilang papirmahin ako. Hindi lang pala nila ako gustong palayasin. Gusto rin nilang ako ang mabilanggo kapag nabulgar ang kanilang mga krimen. Pinirmahan ko ang sarili kong hatol sa gitna ng aking pighati. Ang akala ko, sapat na ang kinuha nila ang lahat sa akin, sabi ko habang tinititigan ang mga records ng bangko. Pero pati ang kalayaan ko, pati ang pangalan ko, handa nilang dumihihan para lang mailigtas ang sarili nila. Marisa, ang mga dokumentong ito ay sapat na para patunayan na may sabotan, dagdag ni Angela. Pero kailangan natin ng tulong ng isang magaling na abogado. At kailangan nating kumilos bago nila malaman na hawak na natin ang mga ebidensyang ito. Kapag nalaman ni Rico na may kopya tayo nito, siguradong gagawa sila ng paraan para patahimikin ka. Tumingin ako sa duyan ni AJ. Ang maliit niyang dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa sa bawat paghinga. Noong pinalayas ako, wala akong kalaban-laban. Noong tinalikuran ako ni Daniel, wala akong boses. Pero ngayon, hindi na lang sarili ko ang ipinaglalaban ko. May isang batang umaasa sa akin. Hinawakan ko ng mahigpit ang mga papel. Ang takot na nararamdaman ko kanina ay unt-unting napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi ko nahahayaang tapakan nila ako muli. Angela, tutulungan mo ba ako? Tanong ko habang nakatitig sa kanya ng diretsyo. Kaya nga ako nandito, Marisa. Hindi ko hahayaang mabulok ang mga taong yan habang ikaw ay nagtatago dito sa probinsya, sagot niya nang may kasiguruhan. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Mula rito, nakikita ko ang payapang bukid ng Batangas. Pero ang isip ko ay nasa Maynila na. Isang malaking hakbang ang kailangan kong gawin. At alam kong mapanganib ito. Ngunit bago pa kami makapagplano, biglang tumunog ang lumang telepono sa sala. Dahan-dahan itong sinagot ni nanay. Ang kanyang mukha ay biglang namutla habang nakikinig sa kabilang linya. Pagkababa niya ng telepono, humarap siya sa amin na nanginginig ang mga labi. Marisa, si Daniel. Tumawag ang isang dating kapitbahay niyo. Hinahanap ka raw ni Daniel. Papunta na raw siya rito sa Batangas kasama si Rico. Nabitawan ko ang baso ng kape na hawak ko. Ang mga bubog ay nagkalat sa semento, tulad ng aking panandaliang kapayapaan na muling nawasak. Hindi ako pwedeng magpadala sa takot. Noong huling beses na hinarap ko sila, wala akong dala kundi luha at panghihina. Pero ngayon, iba na ang bitbit ko. Hawak ko na ang katotohanan. Mabilis naming itinago ni Angela ang mga dokumento sa ilalim ng kutsyon ni AJ. Sinabihan ko si nanay na huwag silang papapasukin sa loob ng bakod kung sakaling dumating man sila. Marisa, hindi sapat na nagtatago tayo, seryosong sabi ni Angela habang tinitingnan ang aking mga paninda sa kusina. Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa ebidensya. Kailangan mo ng pondo. Ang mga gaya ni Rico, gagamit yan ng pera para baluktutin ang batas. Kailangan mong palaguin ang negosyo mo ng mas mabilis. Tama siya, hindi ako mananalo kung mananatili lang akong maliit na tindera sa tapat ng bahay. Kinabukasan, kahit mabigat ang loob ko sa banta ng pagdating ni Daniel, binitbit ko ang aking mga samples ng suman, tamales, at adobong Batangas. Nagtungo ako sa pinakamalaking supermarket chain sa bayan at sa mga sikat na pasalubong centers. Hindi naging madali, maraming tumanggi, may mga guard na halos ipagtabuyan ako dahil wala akong appointment. Pero sa tuwing nakikita ko ang mukha ni AJ sa screen ng cellphone ko, bumabalik ang lakas ko. Sa huling tindahan na pinuntahan ko, ang Batangas Best, hinarap ko ang manager. Ma'am, hindi lang ito pagkain. Ito ay lasa ng tradisyon na ginamitan ng accounting system para masiguro ang quality at supply. Dinala ko ang pagiging accountant ko sa bawat salita. Bigyan niyo ako ng 1 linggo. Kung hindi mabili ang mga ito, kukunin ko ang lahat ng stocks at hindi niyo kailangang magbayad ng kahit 1 sentimo. Nagustuhan niya ang tapang ko. Sa loob ng 3 araw, naubos ang unang batch ng mga produkto ko. Nagsimulang pumasok ang mga order. Ang maliit naming kusina ay naging isang munting factory.
kumuha ako ng 3 kapitbahay na nawalan ng trabaho para tumulong sa pagluluto. Sa bawat kitang pumapasok, itinatabi ko ang kalahati para sa aking war fund. Isang gabi, dinala ako ni Angela sa isang lumang opisina sa Lipa. Doon ko nakilala si Ate Lenny, isang babaeng may maikling buhok at mga matang tila nakakabasa ng kaluluwa. Kilala siya sa paghawak ng mga kaso ng mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Marisa, nabasa ko ang mga dokumentong kinuha ni Angela, panimula ni Ate Lenny habang inaayos ang kanyang salamin. Malinaw ang money laundering at falsification of documents. Pero may problema tayo. Si Rico ay tuso. Sasabihin niya na ikaw ang nag-utos sa kanya o kaya naman ay sadyang binigay mo ang iyong pirma dahil sa utang. Pero hindi iyon totoo, Atay. Pilit nila akong pinapirma sa gitna ng kaguluhan, giit ko. Alam ko, pero sa korte, kailangan natin ng higit pa sa salita mo, paliwanag niya. Kailangan natin ng isang taong magpapatunay na may pressure o kaya ay may pandaraya sa mismong sandali ng transaksyon. Kailangan natin ng isang witness mula sa loob ng bangko o kaya ay sa kumpanya mismo ni Daniel. Napahawak ako sa aking sentido. Sino ang papanig sa akin? Lahat ng empleyado ni Daniel ay takot kay Doña Celia. Ngunit bigla kong naalala ang isang mukha, isang matandang teller sa bangko na madalas kong kausapin. Noong ako pa ang nagdedeposito ng pera ng kumpanya. Si Mang Ben, naalala ko ang tingin niya sa akin noong huling araw na pumunta ako roon kasama si Rico. Ang kanyang mga mata ay tila may gustong sabihin, pero pinigilan siya ng presensya ng pinsan ni Daniel. At si Merlene, may isang tao, bulong ko, si Mang Ben. Siya ang teller na nag-process ng authorization noong araw na yon. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mukha niya. Kung ganoon, kailangan natin siyang mahanap bago pa siya makuha o mabayaran ng panig ni Rico. Mabilis na sagot ni Ate Shirlene. Eksakto sa sandaling iyon, nakatanggap ako ng text mula kay nanay. Ang aking buong katawan ay nanigas sa takot. Marisa, nandito na sila, nakatigil ang sasakyan ni Daniel sa tapat ng gate. Ayaw nilang umalis hanggang hindi ka nakakausap. Natingnan ko sina Angela at Ate Lenny. Ang oras ng pagtatago ay tapos na. Ang biktima ay kailangan ng humarap sa kanyang mga mang-aapi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang babaeng pwedeng itulak at saktan lang. Hinanap ko ang kapayapaan sa loob ng 8 taon sa mansyong iyon. Pero sa huli, ang tanging nahanap ko ay ang katotohanang binuo ang padernyon mula sa mga kasinungalingan. Habang ako ay nagpapakapagod sa Batangas, unti-unti na palang nagbabayad ang mga taong sumira sa akin. Sa Maynila, hindi na ang boses ni Doña Celia ang nangingibabaw, kundi ang ingay ng mga bayarin at ang bangayan ni Vanessa at Rico. Nagsimulang gumuho ang mundo ni Daniel nang mapansin niyang nawawala ang malalaking pondo sa kumpanya. Ngunit ang mas masakit na sampal ay nang makita niya ang isang maliit na bote sa ilalim ng kama ni Vanessa. Walang tatak, pero pamilyar ang amoy. Ito ang gamot na madalas ihalo ni Vanessa sa tsaa ni Daniel noong mga gabi bago ang pirmahan ng annulment. Ang gamot na nagpapalabo ng isip, ang gamot na nagpapabigat ng pakiramdam. Doon lang napagtanto ni Daniel na ang bawat galit niya kay Marisa ay hindi bunga ng katotohanan, kundi ng isang planadong panlilinlang. Marisa, lumabas ka riyan. Alam kong nandyan ka. Ang sigaw ni Rico mula sa labas ng aming gate sa Batangas. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa bakod. Kasunod ko si tatay na may hawak na itak, handang protektahan ako. Ngunit nang makita ko ang itsura ni Daniel, halos hindi ko siya nakilala. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Mukha siyang taong hindi nakatulog ng ilang linggo. Sa tabi niya, si Rico ay mukhang lalong naging agresibo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakahawak sa isang makapal na folder. Anong kailangan nyo? Malamig kong tanong. Hindi ako lumabas ng gate. Nanatili akong nakatayo sa loob, hawak ang malamig na rehas ng bakal. Marisa, kailangan nating mag-usap. Ang boses ni Daniel ay basag. Tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Nalaman ko na ang ginawa ni Vanessa. Patawarin mo ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Patawad? Pagkatapos niyo akong itapon na parang basura? Pagkatapos niyo akong ipahiya sa buong mundo? Ngayon mo sasabihing patawad? Huwag kang makinig sa kanya, Daniel, singhal ni Rico.
Humarap siya sa akin ng may pagbabanta. Marisa, huwag kang mag-inarte. Alam naming hawak mo ang mga audit records na kinuha ni Angela. Ibigay mo sa amin yan ngayon din? O sisiguraduhin kong pati itong munting bahay nyo ay mawawala sa inyo? May pirma ka sa authorization? Nakalimutan mo na ba? Hindi ko nakalimutan, Rico, sagot ko. Ang boses ko ay matatag at walang bahid ng takot. Pati ang pag-smudge ng luha ko sa tabi ng pirma ko, tandang-tanda ko pa. Pero tandaan mo rin ito. Ang bawat dokumentong hawak ko ngayon ay magiging pako sa kabaong ng kalayaan nyo. Lalong nagalit si Rico. Sinipa niya ang aming gate. Ang tunog ng bakal ay binalot ang buong paligid sa katahimikan. Akala mo ba matatakot mo kami? Isang tawag ko lang sa mga koneksyon ko. Mabubura ka sa mundong ito. Biglang bumukas ang pinto ng aming bahay. Lumabas si nanay, karga-karga si AJ na nagsisimulang umiyak dahil sa ingay. Nakita ko ang biglang pagbabago sa mukha ni Daniel. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang galit at bighati sa kanyang mukha ay napalitan ng isang matinding gulat. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sasanggol at muli sa akin. Anak ko ba yan? Bulong ni Daniel. Akmang hahawak siya sa gate para lalong makalapit. Wala kang anak dito, Daniel, sagot ko habang hinaharangan ang kanyang paningin. Ang batang ito ay bunga ng pagmamahal na pinatay mo noong araw na pinalayas mo ako. Lumayas na kayo bago ko patawagin ang mga tanod. Ngunit hindi natinag si Rico. Nilabas niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Attorney, ituloy ang plano. Ngayon din, i-freeze ang lahat ng account na may kinalaman kay Marisa Santos at i-file ang warrant para sa pagnanakaw ng kumpanya. Napatingin ako kay Rico. Ang kanyang ngiti ay tila isang demonyo na naghihintay ng biktima. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, may isang asul na sasakyan ang huminto sa likuran nila. Lumabas si Attorney Lenny, may dalang isang opisyal na dokumentong may dry seal ng korte. Mr. Rico, bago mo ituloy ang tawag mo, baka gusto mong basahin muna ito. Ang boses ni Attorney Lenny ay kalmado pero puno ng otoridad. Ito ay isang temporary restraining order laban sa inyong lahat. At narito rin ang imbitasyon mula sa National Bureau of Investigation para sa inyong dalawa ni Vanessa. Nawala ang kulay sa mukha ni Rico. Ang cellphone na hawak niya ay tila naging napakabigat. Tumingin ako kay Daniel na hanggang ngayon ay nakatitig pa rin sa loob ng aming bahay, pilit na hinahanap ang anino ng anak, na ngayon lang niya nalaman na meron siya. Hindi pa tapos ito, Marisa, sigaw ni Rico, habang mabilis na sumasakay sa sasakyan. Hindi ka mananalo. Pinanood ko silang humarurot paalis, iniwan ang alikabok sa daan. Napahawak ako sa aking dibdib, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok niyon. Ang laban ay opisyal na nang nagsimula. Pero ang hindi nila alam, sa ilalim ng bawat dokumentong hawak ko, may isang lihim pa akong itinatago na magpapabagsak sa kanila ng tuluyan. Hindi pa rin umaalis si Daniel. Kahit humarurot na paalis ang sasakyan ni Rico, nanatili siyang nakatayo sa labas ng aming gate. Nakahawak sa mga rehas na tila ba iyon na lang ang nagpapanatili sa kanya sa katinuan. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa pinto ng aming bahay, kung saan kapapasok lang ni nanay kasama si AJ. Ang bawat patak ng ulan na nananatili sa kanyang buhok ay tila sumasalamin sa kanyang pagkawasak. Marisa, sandali lang. Hayaan mo lang akong makita ang bata, kahit malayo lang. Ang boses ni Daniel ay puno ng panginginig. Wala na ang dating hambog na asawa na nagtapon ng dokumento sa harap ko. Ang nasa harap ko ngayon ay isang lalaking nilamon ng sarili niyang pagkakamali. Hindi mo ako madadaan sa mga luha mo, Daniel, malamig kong sagot. Hindi ako gumalaw sa kinalalagyan ko. Ang init ng jacket na suot ko ay kabaligtaran ng lamig na nararamdaman ko para sa kanya. 8 taon kitang minahal, pinagsilbihan, at inintindi. Pero sapat na ang isang araw para burahin mo ang lahat ng iyon. Noong oras na pinirmahan ko ang mga papel na iyon, pinatay mo na rin ang anumang karapatan mo sa buhay ko at sa buhay ng anak ko. Hindi ko alam, Marisa. Nilasing ako ni Rico, binigyan ako ni Vanessa ng kung anong gamot para maniwala sa mga kasinungalingan nila. Akala mo talaga ay magagawa ko iyon sa'yo? Putol ko sa kanya. Lumapit ako ng kaunti sa gate, sapat na para makita niya ang galit na naglalaboy sa aking mga mata. Diyan ka nagkamali, Daniel.
Hindi ang pamilya mo ang sumira sa atin. Ikaw mismo. Dahil mas pinili mong maniwala sa kanila kaysa sa asawang kasama mo, gabi-gabi sa loob ng 8 taon. Ang kawalan mo ng tiwala ang tunay na pumatay sa atin. Sinubukan ni Daniel na ipasok ang kanyang kamay sa pagitan ng mga rehas, pilit na inaabot ang aking braso. Pero mabilis akong napaatras, ang hapdi ng bawat alaala ng pananakit niya. Ang sampal ni Doña Celia na hinayaan niya, ang mga panlalait ni Vanessa na hindi niya pinigilan, ay muling nagbalik sa aking isipan. Umalis ka na, Daniel. Huwag mong hintayin na ang tatay ko ang magpalayas sa'yo, banta ko. Ang batang nasa loob, si AJ. Wala siyang tatay. Ang tatay niya ay isang anino na lang ng nakaraan na ayaw ko nang balikan. Marisa, parang awa mo na. Gagawin ko ang lahat. Ibabalik ko ang lahat ng kinuha ni Rico. Pakakasalan kitang muli. Magsisimula tayo sa Batangas, kahit saan. Pagmamakaawa niya, ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na sa bigat ng kanyang pagsisisi. Isang mapait na tawa ang kumawala sa akin. Magsisimula muli? Daniel, hindi mo ba naiintindihan? Ang negosyong ipinagmamalaki mo ay gumuhuna dahil sa sarili mong pamilya. Ang mansyong tinitirhan nyo ay nakasangla na sa mga utang na ikaw rin ang pumirma. Wala ka nang babalikan, at lalong wala ka nang babalikan dito sa akin. Tumingin ako sa paligid. Ang mga kapitbahay namin ay nagsisimula ng sumilip mula sa kanilang mga bintana. Ang kahihiyang naranasan ko sa Maynila ay tila nagpapalit na ng mukha. Ngayon, siya naman ang tinitingnan ng may pangungutya. Siya naman ang pinagbubulungan, pero hindi ako nakaramdam ng saya. Tanging pagod lang ang naroon. Marisa? Muli niyang tawag. Ang boses ay halos pabulong na lang. Daniel, makinig ka ng mabuti, sabi ko. Ang bawat salita ay idinidiin ko para tumagos sa kanyang puso. Doon sa Maynila, tinanong mo ako kung bakit hindi ako makabigay ng anak sa'yo. Ang sagot ay simple lang. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, pero mas pinili mong itapon ito sa putikan. Ngayon, hawak ko ang anak ko, at hinding-hindi ko hahayaang mahawakan mo siya ng mga kamay mong madumi sa pagtatraidor. Eksakto sa sandaling iyon, narinig ko ang malakas na iyak ni AJ mula sa loob ng bahay. Ang tunog na iyon ay tila isang signal para sa akin. Tinalikuran ko si Daniel nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang ko pabalik sa aming pintuan ay pagpapatunay na hindi ko na siya kailangan. Marisa, wag! Marisa! Ang pahabol niyang sigaw, kasabay ng tunog ng kanyang paghagulhol na humahalo sa ingay ng patak ng ulan sa bubong. Hindi ako lumingon. Pagpasok ko sa loob, kinuha ko si AJ mula kay nanay. Ang init ng katawan ng aking anak ang nagpaalala sa akin kung bakit ako lumalaban. Tumingin ako kay Angela na kanina pa nakamasid sa amin. Angela, ituloy natin ang plano, sabi ko habang pinatatahan si AJ. Kailangan nating hanapin si Mang Ben. Siya lang ang susi para tuluyang mabulok sina Rico at Vanessa sa kulungan. At para masiguro na hinding-hindi na muling makakalapit si Daniel sa anak ko. Ngunit bago pa makasagot si Angela, isang notification ang lumabas sa kanyang tablet. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang balitang kararating lang. Marisa, hindi na natin kailangang magmadali kay Rico, sabi ni Angela. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. May balita sa Maynila. Ang kumpanya ni Daniel nasusunog. At si Rico huling nakita na pumasok sa loob para kunin ang mga itinatagong cash bago ito tuluyang lamunin ng apoy. Napatigil ako sa pagduyan kay AJ. Ang apoy ba na iyon ang tatapos sa lahat? O ito pa lang ang simula ng mas madilim na paghihigante? Hindi ko alam kung dapat ba akong makaramdam ng awa o takot. Habang pinapanood namin sa balita ang naglalakihang apoy na lumalamon sa opisina ni Daniel sa Maynila, parang nakikita ko rin ang unti-unting pagtupok sa 8 taon ng aking buhay na sinayang ko sa kanila. Ayon sa ulat, mabilis na kumalat ang apoy mula sa bodega ng mga papeles, ang mismong lugar kung nasaan ang mga orihinal na dokumento ng kumpanya. Marisa, plano ito ni Rico, bulong ni Angela habang nakatitig sa screen ng tablet. Gusto niyang burahin ang lahat ng bakas ng mga peking transaksyon bago pa makapasok ang mga autoridad. Pero nagkamali siya. Hindi niya alam na may mga digital copies na tayo at hawak na natin ang bank statements. Nakaligtas ba siya? Tanong ko, ang boses ko ay walang bahid ng emosyon.
Hindi ko na alam kung may puwang pa ba sa puso ko ang mag-alala para sa taong nagnakaw ng kinabukasan ko. Dinala siya sa ospital, pero kritikal ang lagay niya dahil sa dami ng usok na nalanghap niya. Si Vanessa naman, ayon sa balita, ay tumakas na dala ang ilang mahahalagang alahas at cash bago pa dumating ang mga bumbero, sagot ni Angela. Humarap ako kay Atay Lenny, nakapapasok lang sa aming sala. May dala siyang isang asul na folder. Marisa, hindi na tayo pwedeng maghintay. Ngayong nagkagulo na sila, ito na ang pinakamagandang pagkakataon para isampa ang formal na demanda. Nakipag-ugnayan na ako sa NBI at may magandang balita ako, nahanap na namin si Mang Ben. Parang nabunutan ako ng tinik. Si Mang Ben, ang teller na saksi sa sapilitang pagpapapirma sa akin, ay nagtatago pala sa isang maliit na baryo sa Laguna dahil sa takot kay Rico. Nang mabalitaan niya ang sunog, nagpasya siyang lumantad at magbigay ng testimonya kapalit ng proteksyon. Kinabukasan, sa ilalim ng init ng araw sa Batangas, isang pamilyar na sasakyan ang muling huminto sa tapat ng aming gate. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Daniel o Rico ang lumabas. Ito ay si Doña Celia. Wala na ang kanyang mamahaling terno at ang kanyang mataas na pagtingin sa sarili. Mukha siyang isang matandang pagod, gulo-gulo ang buhok, at nanginginig ang mga kamay. Nang makita niya ako, agad siyang lumuhod sa tapat ng aming gate. Ang kanyang mga luha ay mabilis na humalo sa alikabok sa kalsada. Marisa, anak, parang awa mo na, ang kanyang boses ay paos at puno ng pagmamakaawa. Tulungan mo kami, ang anak ko si Daniel, wala na siyang matitirhan, ang kumpanya, wala na. At si Rico, baka hindi na siya magising. Iurong mo na ang mga kaso, pamilya tayo, di ba? Tiningnan ko siya mula sa kabilang panig ng rehas. Naalala ko ang araw na sinampal niya ako sa harap ng kanyang mga anak. Naalala ko ang bawat salita niya na tinawag akong walang kwenta dahil hindi ako makabuo ng anak. Tumingin ako sa loob ng bahay kung saan naririnig ko ang tawa ni AJ habang nilalaro ni nanay. Pamilya, ang tanong ko, ang boses ko ay kasing lamig ng hangin sa madaling araw. Noong pinalayas niyo ako sa gitna ng ulan, nasaan ang konsepto niyo ng pamilya? Noong ninakaw niyo ang pangalan ko para sa mga ilegal niyo na gawain. Pamilya pa ba ang tingin niyo sa akin? Nagkamali kami, Marisa, patawarin mo kami. Gagawin namin ang lahat, ibabalik namin ang mga alahas mo, ang mga gamit mo. Huli na ang lahat, Doña Celia, putol ko sa kanyang mga sinasabi. Hindi gamit o alahas ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay hustisya para sa 8 taon na kinuha niyo sa akin. At para sa anak ko na itinangin niyo. Eksakto, sa sandaling iyon, isang puting van ang huminto sa likuran ng sasakyan ni Doña Celia. Lumabas ang mga tauhan ng NBI at pulisya. May hawak silang mga warrant of arrest. Doña Celia Santos, isinasama po namin kayo para sa investigasyon tungkol sa falsification of documents at money laundering, sabi ng isang opisyal. Napaupo sa semento ang aking dating biyenan. Ang kanyang mga sigaw ng pagtutol ay mabilis na napalitan ng hikbi habang pilit siyang itinatayo ng mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, tumunog ang aking cellphone. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin ko ito, isang pamilyar na boses ang narinig ko, isang boses na puno ng galit at hapo, na tila galing sa ilalim ng lupa. Akala mo ba nanalo ka na, Marisa? Ang bulong ni Rico mula sa kabilang linya. Nakatakas ako sa ospital, at bago nila ako mahanap, sisiguraduhin kong wala kang babalikang pamilya sa Batangas. Nabitawan ko ang aking cellphone. Ang kaba na kanina lang ay wala na, ay muling bumalik ng mas matindi. Lumingon ako sa loob ng bahay, at ang nakita ko ay ang bukas na pinto sa likod, at ang wala ng laman na duyan ni AJ. AJ, nasaan ang anak ko? Nanay, tatay! Ang boses ko ay pumalahaw sa buong bahay, pero tanging ang tunog ng hangin na pumapasok sa bukas na pinto. Sa likod ang sumasagot sa akin. Ang duyan ni AJ ay dahan-dahan pang ugoy-ugoy. Tila ba kapapaalis lang ng kung sinong kumuha sa kanya. Nanlambot ang aking mga tuhod. Napakapit ako sa hamba ng pinto habang ang paningin ko ay nagsisimulang magdilim. Hindi ito maaari. Hindi ang anak ko. Marisa, anong nangyari? Tumatakbong lumapit sina nanay at tatay mula sa labas. Nang makita nila ang bakanting duyan, ang mukha ni nanay ay nawala ng kulay at halos mahimatay siya sa bisig ni tatay. Muling tumunog ang cellphone ko sa sahig. Sinunggaban ko ito.
Hindi ko na tiningnan ang numero, sinagot ko ito nang may halong pakiusap at galit. Rico, hayop ka! Nasaan ang anak ko? Ang sigaw ko, ang mga luha ko ay tuluyan ng umagos na parang gripo. Huwag kang sumigaw, Marisa. Masakit sa tenga, ang boses ni Rico ay paos, may kasamang malalim ng pag-ubo. Naririnig ko ang tunog ng sasakyang mabilis na tumatakbo. Sa kabilang linya, kung gusto mong makitang buhay ang anak mo, dalhin mo ang lahat ng ebidensya, ang mga original na bank statements at ang digital copies na hawak ni Angela. Mag-isa ka lang, pumunta ka sa lumang warehouse sa may Pantalan. May 3 oras ka. Huwag mong sasaktan ang anak ko, Rico. Walang kinalaman ang bata rito. May kinalaman siya dahil siya ang tanging paraan para manahimik ka. 3 oras, Marisa. Isang pulis na makita ko, hinding-hindi mo na mayayakap ang batang ito. Pinatay niya ang tawag. Napasandal ako sa pader, humahabol ng hininga. Ang bawat segundo ay parang isang taon sa akin. Hindi ako pwedeng maghintay sa pulis. Hindi ako pwedeng mag-isip ng ibang plano. Bilang isang ina, tanging ang kaligtasan ni AJ ang nasa isip ko. Mabilis kong kinuha ang envelope sa ilalim ng kutsyon. Kinuha ko rin ang susi ng lumang sasakyan ni tatay. Marisa, huwag! Mapanganib! Pigil ni tatay sa akin. Tay, kailangan ko siyang iligtas. Anak ko ang kinuha niya. Hindi ako papayag na mawala siya sa akin. Sabi ko ng may determinasyong ngayon ko lang naramdaman sa buong buhay ko. Habang nagmamaneho ako patungo sa Pantalan, ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang bawat alaala ng paghihirap ko, ng panlalait sa akin, at ng pagtatraidor ni Daniel ay nagmistulang gasolina na nagpapaalab sa aking tapang. Hindi na ako ang Marisa na iyakin. Ako ay isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Pagdating ko sa lumang warehouse, ang paligid ay balot ng katahimikan at amoy ng kalawang. Dahan-dahan akong bumaba ng sasakyan, bitbit ang envelope. Sa gitna ng malawak na espasyo, nakita ko ang isang figurang nakaupo sa sahig. Si Rico. Ang kanyang mukha ay puno ng benda dahil sa mga paso mula sa sunog, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa tabi niya, nakalagay si AJ sa loob ng isang basket. Mahimbing na natutulog, marahil ay pinainom ng kung anong pampatulog. Nandito na ako, Rico. Pakawalan mo na ang anak ko, sabi ko habang dahan-dahang lumalapit. Ibigay mo muna ang mga papel, sigaw niya, habang itinataas ang isang lighter. Sa paligid ni AJ ay may mga basahan na basang-basa ng gasul. Isang maling galaw mo, Marisa. Magkakasama kaming masusunog dito. Inihagis ko ang envelope sa kanyang paanan. Hayaan na, kunin mo na lahat. Pati ang pera sa accounts, kunin mo na. Ibigay mo lang sa akin si AJ. Habang dinadamot ni Rico ang mga papel, isang anino ang mabilis na lumitaw mula sa likuran ng mga lumang kahon. Si Daniel. Mukhang sinundan niya ako mula pa sa Batangas. Hindi siya nagdalawang isip. Sinunggaban niya si Rico. Daniel! Wag! Sigaw ko. Nagpambuno ang dalawa sa sahig. Ang tunog ng mga suntok at ang pagkalabog ng kanilang mga katawan sa semento ay bumalot sa bodega. Sa gitna ng kanilang paglalaban, nabitawan ni Rico ang lighter. Ang apoy ay mabilis na gumapang patungo sa mga basahang may gasol. AJ, tumakbo ako ng mabilis. Hindi ko inintindi ang init ng apoy na nagsisimulang dumila sa aking mga binti. Hinablot ko ang basket ni AJ at mabilis na lumayo bago patuluyang sumabog ang isang tangke ng gasol sa malapit. Nayakap ko ang aking anak. Buhay siya, humihinga siya. Lumingon ako at nakita ko si Daniel na pilit na hinihila si Rico palabas ng apoy. Pero si Rico, sa huling sandali ng kanyang kasakiman, ay bumalik sa loob para kunin ang envelope na nalaglag sa gitna ng naglalagablab na bodega. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng bubong ang narinig namin. Ang buong warehouse ay tuluyang nilamon ng apoy, kasama ang lahat ng ebidensya ng kanilang mga krimen. At si Rico. Napatulala si Daniel sa harap ng apoy. Nanginginig ang buong katawan. Lumapit siya sa akin, sugatan ang mukha at puno ng uling ang damit. Tumingin siya kay AJ, pagkatapos ay sa akin. Ligtas na kayo, bulong niya, bago siya tuluyang bumagsak sa kanyang mga tuhod at humagulhol sa gitna ng gabi. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang bulwagan ng korte ay balot ng tensyon. Nakatayo ako sa harap ng judge, suot ang isang simpleng puting blusa. Hindi na ako nanginginig. Sa tabi ko ay si Attorney Lenny at Angela. Sa kabilang panig,
nakaupo si Doña Celia at Vanessa, na kapwa nakapuso at nakayuko. Si Rico ay hindi na nakaligtas sa sunog, pero bago siya mamatay, nag-iwan siya ng isang confession letter sa ospital dahil sa takot na mabulok sa impyerno. At ang pinakamahalagang saksi, si Mang Ben, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa witness stand. Inutusan po ako ni Mr. Rico na pikiin ang pirma ni Mrs. Marisa sa mga dokumento ng bangko. Ang malinaw na pahayag ni Mang Ben. Nakita ko rin po kung paano nila pinilit si Ma'am Marisa na pumirma sa annulment papers habang siya ay wala sa tamang katinuan dahil sa sobrang pighati. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Vanessa. Ang kanyang mga peking luha ay wala ng silbi. Pagkatapos ng ilang oras na paglilitis, narinig ko ang tunog ng gavel ng judge. Isang tunog na tila musika sa aking mga tenga. This court finds Doña Celia Santos and Vanessa Santos guilty beyond reasonable doubt of falsification of documents and conspiracy to commit fraud. They are hereby sentenced to life imprisonment. Isang malakas na buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib. Sa wakas, ang 8 taon ng kadiliman ay natapos na sa isang iglap. Habang lumalabas kami ng korte, hinarang ako ni Daniel. Malaki na ang ipinagbago niya. Simple na lang ang suot niya at mukhang nagtatrabaho na siya sa isang maliit na kumpanya bilang empleyado. Marisa, alam kong hindi mo ako mapapatawad, sabi niya nang hindi makatingin ng diretso sa akin. Pero gusto ko lang malaman mo na ibenta ko na ang lahat ng natitira sa akin para bayaran ang mga utang na iniwan ni Rico sa pangalan mo. Malinis na ang record mo, Marisa. Wala ka ng utang kahit sa ang bangko. Tiningnan ko siya ng matagal. Walang galit, pero wala na ring pag-ibig. Salamat, Daniel. Pero ang pinakamalaking utang na binayaran mo ngayon ay hindi ang pera, kundi ang katotohanan. Ngunit hanggang doon na lang iyon. Ang buhay ko ay sa akin na at kay AJ. Iniwan ko siya roon, nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw. Naglakad ako patungo sa sasakyan kung nasaan si AJ, na masayang nakikipaglaro kay Angela. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang gaan ng aking pakiramdam. Ang biktima ay naging tagumpay. Ang pusong nawasak ay muling nabuo. Hindi dahil sa pagbabalik ng nakaraan, kundi dahil sa pagtanggap sa isang mas maliwanag na bukas. 3 taon na ang lumipas. Ang bawat umaga ko rito sa Batangas ay nagsisimula sa tunog ng tawanan ni AJ, na naghahabol ng mga manok sa likod ng bahay. Wala na ang kaba sa aking dibdib sa tuwing may hihinto na sasakyan sa tapat ng aming gate. Ang dating maliit na kusina ni nanay ay naging isang maunlad na factory na ngayon ng Marisa's Batangas Best. Hindi lang ako ang nabuhay ng negosyong ito. 12 nanay sa aming barangay na karamihan ay mga single mother din ang kasama ko sa pag-abot ng mga pangarap. Minsan, kapag tinitingnan ko ang aking mga kamay na dati ay nanginginig sa takot habang humahawak ng ballpen, napapangiti na lang ako. Ang mga kamay na ito ngayon ay humahawak na ng mga kontrata para sa export at nagluluto ng pagkaing nagbibigay ng saya sa maraming pamilya. Natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng mansyong tinitirhan mo, kundi sa kapayapaang nararamdaman mo kapag nakahiga ka na sa gabi. Si Daniel, narinig ko na namumuhay siya ng simple sa probinsya ng kanyang tatay. Nagpapadala siya ng kaunting suporta para kay AJ buwan-buwan at hinahayaan ko siyang makausap ang bata sa video call minsan sa isang linggo. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil ayaw kong lumaki ang anak ko na may dalang galit sa kanyang puso. Pinatawad ko na siya, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagputol sa kadena ng nakaraan para makahakbang ako ng malaya. Sina Doña Celia at Vanessa naman ay nananatili sa loob ng rehas. Minsan, nakakatanggap ako ng balita na nagsisisi na raw sila. Pero alam ko ang katotohanan. Ang pagsisisi nila ay bunga lang ng kanilang pagkatalo, hindi ng tunay na pagbabago. Hinayaan ko na ang batas at ang tadhana ang humusga sa kanila. Isang hapon, habang nag-aayos kami ng hapagkainan para sa kaarawan ni tatay, lumapit sa akin si AJ at niyakap ang aking binti. Mama, happy po ako dito, sabi niya, habang ipinapakita ang kanyang gawaing sining mula sa school. Doon ko napagtanto na ang bawat luhang pumatak sa akin noon ay naging pataba sa lupang kinatatayuan ko ngayon. Ang pagiging asawa ay bahagi lang ng aking pagkatao,
pero ang pagiging isang malayang babae at isang mapagmahal na ina, iyon ang aking tunay na tagumpay. Ang paglubog ng araw sa Batangas ay hindi na hudyat ng takot sa akin. Ito ay paalala na sa bawat pagtatapos ng isang kabanata, may bagong bukas na naghihintay, basta't may lakas ka ng loob na tumayo at simulan muli ang buhay gamit ang sarili mong mga kamay. Nakahinga ako ng malalim habang tinitingnan ang masayang mukha ni AJ sa gitna ng aming simpleng handaan. Tapos na ang laban. At sa wakas, nahanap ko na ang tunay kong tahanan sa loob ng sarili kong puso. Mga mahal kong tagapakinig, narito na tayo sa huling pahina ng kwento ni Marisa. Isang paglalakbay na puno ng pait, pero nagtapos sa tamis ng tagumpay at kapayapaan. Salamat sa inyong matiyagang pakikinig mula sa simula hanggang sa dulo. Habang isinusulat ko ang bawat eksena ng kwentong ito, hindi ko mapigilang mapaisip sa dami ng mga Marisa sa totoong buhay. Marahil ay isa ka sa kanila o may kakilala kang kasalukuyang nakakaranas ng ganitong bigat. Ang sakit na naramdaman ni Marisa sa unang kabanata, yung pakiramdam na ang dalawang pulang guhit sa pregnancy test na dapat ay simbolo ng saya ay naging mitsa ng kanyang pagpapatalsik, ay isang paalala kung gaano kalupit ang mundo kapag ang tiwala ay hinaluan ng interes sa pera. Sa kwentong ito, may isang mahalagang bagay tayong dapat matutunan. Ang halaga ng pagiging handa at ang pag-iingat sa ating sariling pagkakakilanlan. Sa ating mga kababaihan, lalo na sa mga nanay at asawa, likas sa atin ang magbigay ng lahat. Pero huwag nating kakalimutan na ang pagpirma sa anumang dokumento nang walang malinaw na pag-unawa o ang pagpapaubaya ng buong kontrol ng ating pinansyal na aspeto sa iba ay parang pagbibigay ng susi ng ating kalayaan sa taong pwedeng magkulong sa atin balang araw. Ang financial independence ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng pera, kundi tungkol sa pagkakaroon ng boses at proteksyon laban sa manipulasyon. Tulad ng pregnancy test ni Marisa na itinago niya sa kanyang jacket, ang ating dignidad at mga ebidensya ng ating pagpapagal ay dapat nating pakaingatan. Huwag hayaang ang pagmamahal ay maging bulag na pagsunod. Ang tunay na pagmamahal ay marunong rumispeto sa iyong pirma, sa iyong pangalan, at sa iyong mga pangarap. Ngayon, bago tayo tuluyang magpaalam sa kwentong ito, gusto ko sanang magtanong sa inyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Marisa, magagawa niyo rin bang patawarin si Daniel pagkalipas ng ilang taon? O mas pipiliin ninyong putulin na ang lahat ng komunikasyon alang-alang sa inyong anak? At saang panig po ba kayo ng mundo nakikinig ngayon? Marahil ay nagluluto kayo para sa inyong pamilya o nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng trabaho sa ibang bansa. Ikwento nyo naman sa comment section ang inyong mga karanasan o kahit isang maikling hello lang para malaman ko na narito kayo. Ang inyong mga kwento at boses ang nagbibigay buhay sa aming munting channel. Huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito para mas marami pa tayong ma-inspire na mga kababaihan na tumayo para sa kanilang dangal. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, manatiling matatag, manatiling matapang, at laging tandaan na ang bawat pagkawasak ay pagkakataon para sa isang mas magandang pagkabuo. Ingat po kayong lahat. Tala-arawan ng dalawang guhit, ang pagbangon ng isang ina. Ang kwentong ito ay isinulat hango sa mga karanasan ng tunay na buhay. Alay para sa lahat ng mga naging biktima ng kawalan ng katarungan at panlilinlang. Paunawa, ang lahat ng mga karakter at pangyayari sa kwentong ito ay muling isinulat bilang katang-isip at hindi naglalayong manira o umatake sa sinuman. Ang kwento ay nilikha para sa layuning libangan at paghahatid ng positibong mensahe.